Yan ba talaga ang kailangang titulo ng tao na ito? O ito, pag-usapan po natin. Dalawang beses na raw naalok ng suhol si Ramil Madriaga, ang umano'y dating bagman ni Vice President Sara Duterte para hindi tumistigo laban sa bise na ngayon ay muling nahaharap sa impeachment. Ayon sa counsel nitong si Attorney Raymond Palad, nangyari ang bribe attempts bago mag-February 14 ngayong taon. Ang una, galing daw sa dati nitong kasamahan sa ISIP Pilipinas. May first attempt po, na sinabi ng misis niya na may dadaling pera, pero sila na mismo nagsabi, well, hindi pwedeng magdala ng pera dito sa Annex 2. Pero yun, ang kausap doon, misis niya, hindi si Ramil. If I'm not mistaken, parang late isip eh. Okay. So itong binibintang, okay? Itong bagong testigo ng gobyerno ni Bongbong Marcos na si Madriaga na bagman daw ni BP Sara, pambihira. Doon pa lang nakikita mo na talagang tinitwist nila eh. Bakit bagman ang tawag diyan? Ano ba ibig sabihin ng bagman? Well, hindi natin alam kung ano po talaga ang legal term yan, hindi naman tayo abogado. Pero in layman's term, pag sinabi mong bagman, parang tagadala o ang nagbibigay o nagdi-deliver or basta may patungkol sa pera na corruption, yan ang nagiging daan. Okay? So, bagman, ibig sabihin limpak-limpak na salapi. Pambihira. Paano magkakaroon ng limpak-limpak na salapi si BP Sara? Sa katunayan nga, tinanggalan pa siya ng budget itong OVP. Tapos, tinangka daw ni BP Sarang suhulan itong si Madriaga through doon sa misis. Hindi po ba nakakapagtaka yan? Nasa kulungan. Yung nasa kulungan, pinapaniwalaan ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Yung nasa kulungan, pinapaniwalaan ng mga congressman. Samantalang yung 18 ex-marines, hindi pinapaniwalaan. Sa katunayan, hindi nga pinag-aksayahan ng panahon ng Congress. Di ba? Kailangan po pa bang suhulan yan? Nasa loob na ng preso. Doon pa lang kaduda-duda na. Pambihira talaga tong gobyerno ni Bongbong Marcos. Yung location, ibigyan siya ng $2.2 million. Isa pa yan. Bakit mo bibigyan ng isang preso ng $2.2 million? Realistic lang tayo, wag tayong maglokohan. Magkano yan $2.2 million? Nasa 100 million plus yan. Pambihira. Alukin mo lang yan ng 2 million. Di ba si Risa nag-alok ng witness? Magkano lang 1 million o 2 million? Di ba nag-alok siya dito kay alias Rene Di Umano? Hindi mo na kailangan ng $2.2 million. And we all know BP Sara, napakakuripot niyan. Hindi po, wag po kayo ma-open, pero alam naman natin ng Duterte. Hindi ko lang po alam yan. Alam po yan ng mga vloggers. Alam po yan ng even yung mga vloggers sa kabila. Alam nila hindi ako nagsisinungaling. Kuripot yan. Kaya nga yung ibang mga dating maka-BP Sara na mga vloggers naglipatan sa kabila. Hindi ko na isa-isahin, alam nyo kung sino-sino itong mga ito. Dahil matindi po ang bigayan sa kabila. Dito walang ibinibigay si BP Sara. Alam nila yan. Alam nilang totoo yung sinasabi ko. Tapos 2.2 million bibigyan yan? Sino loko-loko maniniwala dyan? Ang pangalawa naman daw na pagsubok na suhulan ng kanyang kliyente, galing naman sa umano'y brag ni Madriaga sa isang fraternity na nakausap nito sa cellphone. Sa kanilang palagay, may halong politika ang bribe attempts, pero pagtitiyak niya, hindi ito nakaapekto sa kagustuhan ni Madriaga na tumistigo laban sa bise kung siya man ay ipapatawag. Ang naging usapan nila is, ito yung wordings ni Ramil Fred, may pondo kami rito na 500 million to 1 billion. Name your price. No need for you to return. Basta wag ka lang mag-50. Grabe. Alam mo, kahit hindi mo kailangan maging abogado, kahit grade 2 ka, that's impossible. Bibigyan mo ng 500 million to 1 billion. Preso yan. Hindi ko po sila minamaliit. Pero naman, alam natin may problema yan. Kaya nga, nandiyadyaan yan sa loob eh. Basta lang wag tumistigo. Ang tanong, may resibo ba? May ebidensya ba? O yung salita lang ni Madriaga? Ito po titingnan natin sa isang ebidensya. Dito na malaking problema natin sa Pilipinas. Wala tayong forensic evidence. Puro lang salita. Okay? Yes, tinatanggap po sa korte ang salita, pero alam mo, ang salita, pwede mong takutin, pwede mong suhulan, pwede mong lambingin, pwede mong gawa ng paraan. Pero ang scientific evidence o forensic evidence, halimbawa, yung mga pinapakita ng 18 ex-marines, may mga litrato sila, di ba? Sila mismo nagtrabaho kay Saldico na tinatawag nilang mastermind. Yun po, malupit yun. Pati address, alam. Doon dinideliver.
Ito, pambihira, 1 billion. Abi, daig mo pa. Daig mo pa yung ibang congressman na envelope lang ang natatanggap. Ito, 1 billion. Saan kukuha si BP Sara niyan? Wala nga siyang budget. Taka ba talaga tong mga ito? O tayong ginagawang tanga, di ba? Tapos padadaanin mo lang sa mga brad-brad? Ay, nako. Objection kasi sa kanya, huwag siyang tumistigo kasi siya yung magkukwento talaga kung saan nanggagaling ang pera, saan dinideliver ang pera. Yung panahon na meron pa tayong POGO operations dito sa Pilipinas. Yung pogo na naman. Sino ba ang may pogo dyan sa Cavite? Si Sara ba? Huwag nga tayong maglokohan. Ang laki-laki ng pogo sa Cavite. Alam nyo kung sino ang hari ng pogo dyan. Bakit si BP Sara? Nakadetene sa Camp Bagong Diwa sa Taguig si Madriaga sa kasong kidnap for ransom noon pang 2023. Disyembre naman noong nakaraang taon nang maghain ito ng affidavit sa Office of the Ombudsman kung saan binunyag nito ang pagdadala umano ng malalaking halaga ng pera sa ilang mga personalidad sa utos daw ni VP Sara. Yan. So ginaya nila. Ginaya nila yung ginawa ng Marines, no? Kay Sara naman. Si Sara naman nag-uutos. Ito si Saldico. Ang sinasabi, dinidilibera ng maleta ang Bongbong Marcos. O, di ba? So ginawa din nila kay Sara. Pero imposible. Si Saldico may access dun sa pera, sa budget. Si VP Sara wala ngang budget yung OBP. Tapos, delikado raw, binantaan pa. Nako, yan ang pag-usapan Noong natin. Miyerkules napaulat ang isang insidente sa Piitan na kinasangkutan ni Madriaga at ng isa pang detainee na nagtulak sa kampo nito na humiling ng dagdag na seguridad dahil sa anilay banta sa kanyang buhay. Iniimbestigahan na ito ng NBI. Binabalidate namin yung person. Okay, dito muna tayo ha. Si Madriaga daw, delikado buhay at binantaan. Ito po nakakatakot dyan. Parang to si Madriaga, dead man walking to. Napakadelikado po ng buhay ni Madriaga. Very possible ha, papatayin to. Nako, hindi na ako magugulat kung bukas baka patay na to. Tapos ibibintang kay Sara. Di ba? Tatandaan po natin, sabi nga, pag nakipag-alyado ka at nakipagkasundo ka sa isang demonyo, pagbabayaran mo ito ng buhay mo. It happened many times. All over the world, ginagawa po yan. Isasanla yung kanilang pagkatao. Alam mo, hindi po natin sinasabi for a fact na gagawin ito ng gobyerno. Pero posibleng gawin yan. Kasi haharap to eh. Tandaan po natin, haharap to sa korte. Magmumukhang tanga to. Dahil pag ikaw ay nagpapalusot lang at gumagawa ka lang ng kwento, pagdating mo sa korte, kakapusing ka sa ebidensya. Pagdating mo sa korte, tatanungin ka na, i-cross-examine ka ng kabilang abogado. Hindi yan nakatago ka dyan sa preso, tapos protektado ka ng gobyerno. Diyan mako-cross-examine ka, magmumukha kang tanga. So anong posibleng gawin sa kanya? Para hindi mahuli yung kanyang kalokohan, yung kanyang pagiging false witness, posibleng patayin po ito ng gobyerno. Tapos ibibintang kay Sara. Hindi ko po sinasabing ganun ang gagawin, pero hindi malayong mangyari. Ay kayo, anong tingin ninyo? Ako'y opinion ko, naku, napakadelikado talaga ng buhay nito. Na nagtulak sa kampo nito na humiling ng dagdag na seguridad dahil sa anilay banta sa kanyang buhay. Iniimbestigahan na ito ng NBI. Binabalidate namin yung personality nung gumawa sa kanya ng some sort of physical or harassment. Okay, obserbahan po natin ang sagot ni Attorney Matibag. Itong bagong direktor ng NBI. Okay? Tingnan nyo na lang kung paano niya gustong imbestigahan ito si Madriaga compared doon sa 18 ex-Marines. Si Matibag. Ano? Ito siya, detention prisoner siya ng Pasay. So, we are trying to look into it. Bakit bigla siyang nalipat doon sa kampo na Bagong Diwa doon saan nakadetain si Madriaga. Okay, meron daw nalipat na preso, tapos nandoon si Madriaga na nagkaroon ng parang banta sa buhay ni Madriaga. Yan po ang titingnan nitong direktor na ito, na si Matibag. Sinampahan na ni Matibag? VP Sara ng reklamong perjury si Madriaga, kasabay ng patuloy na paninindigang gawa-gawa lang ito ang mga aligasyon laban sa kanya. Itinanggi rin ng kampo ng bise na may kaugnayan sila sa mga umano'y banta sa buhay ni Madriaga.